Mat nga nitong si Lelet dito sa kanyang kaibigan na si Court na simula ng kanyang laban ay hindi talaga siya iniwan nitong si Court. At dahil dito ay tuluyan ngang napawalang sala itong si Lelet. Nagbunyi ang kanyang mga kaibigan dahil tuluyan na nga siyang nakalabas. Nagpapalakpakan pa ang mga ito at umaasa na balang araw matutulungan ni Lelet ang mga kaibigan niya doon sa loob ng kulungan kung saan nakulong nang wala naman talagang kasalanan. Lalong-lalo na itong si Ate Ella na naging best friend nga nitong si Lelet sa loob ng kulungan. Hinihiling ni Lelet ngayon nung nakalabas na siya na ipaubaya niya kay Court ang kaso nga nitong si Ate Ella niya dahil marami pa siyang gagawin ngayon nakalabas na nga siya ay dadalawin mo na niya ang kanyang inang si Meredith sa libingan niya at dito ay marami umano siyang ikukwento at sa tingin niya ay kulang pa ang isang araw kung saan magkukwento siya at aasikasuhin din niya ang kaso nito nang sa ganun malaman talaga kung sino talaga ang totoong salarin ng pagkamatay ng kanyang ina. Labas pa lang siya ng kulungan ay sinalubong naman siya ng kanyang mga kamag-anak, ang pamilya ng mga Matias. Dito nga ay tuwang-tuwa itong si Tinang Ses dahil sa wakas ay nakalaya na nga itong si Lelet. Sinabi ni Tinang Ses na gabi-gabi pinagdarasal niya na dumating ang araw na iyon at hindi nga siya binigo ng poong may kapal sapagkat nakalabas na nga siya. Ganon din ang kanyang ama ni si Romier na tuwang-tuwa din at naniniwala siya noon pa man na walang kasalanan nga itong si Lelet. Nakita niya ang kabutihan ng puso ng kanyang anak noon pa man at alam niya na hindi ito gagawa ng kasamaan kung kaya't darating din ang oras na makakalaya din itong si Lelet at tuwang-tuwa din siya dahil successful nga na naipagtanggol niya ang kanyang sarili at tuluyang napalaya. Samantalang habang nakaangkap nga itong si Romeo sa kanya, ay mapalingon naman itong si Lelet kung saan sa may di kalayuan ang bruhang si Patricia ay nakatingin sa kanila. Kaya nagulat itong si Lelet kung paano naroon itong si Patricia. Ano ang ginagawa niya roon? Hindi kaya si Patricia ang may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina at siya ang umuutos o nagsasahod dito kay Evelyn kung saan ituro siya para makulong sa kasalanan na hindi naman talaga niya ginawa dahil abot langit nga ang galit niya dito kay Lelet matapos nga siyang hiwalayan itong si Romier at mas pinili na mapag-isa kaysa makasama siya. Kanya ang lahat. Sinuyo niya itong si Romier paulit-ulit. Ngunit wala nang magagawa itong si Patricia. Inayawan na siya ni Romier dahil na rin sa kanyang pag-uugali. At ngayon ay galit na galit siya dito kay Lelet. Ito ang kanyang sinisisi sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang pamilya. Kung hindi yun naman dumating itong si Lelet sa kanilang pamilya, di sana ay buo at masaya ang kanilang pamilya kasama nga itong si Trixie. Ngayon ay hindi niya magawang maging masaya kahit wala na itong kanyang kaagaw na sinasabi nga ito nga si Meredith ay hindi pa rin siya lubusang maging masaya dahil kailanman hindi na nga siya nababalikan ng ama nitong si Lelet. Ni Patricia na nakalaya na nga itong si Lelet. Ano na naman kaya ang namumuong plano na kanyang gagawin? Eksena naman siya dahil nga sa malaya na itong si Lelet at hindi niya ito hahayaan na maging masaya. Sa kabilang banda, testimony na nilagay nga nitong si Marites ay agad-agad pinuntahan ang bahay nga nitong si Attorney Constantino at Lorena. Humaharang ang mag-asawa. Ngunit sinabi ng mga kapulisan na kung hindi nila ipapakita nga itong si Ino, maaaring makakapahamak pa itong si Ino dahil parang sinyalis o aksyon na ginawa nila ay hindi makakabuti. Maaari kasing form of guilt ang kanyang ginawa kung saan magtatago siya. Gayong kung wala naman siyang kasalanan, kailangan niyang lumitaw at magsalita dahil meron lamang siyang mga katanungan na dapat sagutin. Kaya naman, kahit ayaw nga nitong si Attorney Constantino ay mapipilitan siya na dalhin ang mga kapulisan sa naturang bahay na kinaroroonan nga nitong kanilang anak na si Ino upang sagutin ang mga katanungan. At ang gustong mangyari nga ni Cons ay maging private at sila lamang at wala ng ibang press na kasama. Pinoprotektahan nitong si Attorney Constantino ang kanyang anak na si Ino. Lalong-lalo na ang reputasyon nito. Ayaw kasi nito na tuluyang masira ang kanyang future. Kaya naman ayaw niya na mailabas sa press ang mga nangyayari sa kanyang anak. Ngunit wala siyang magagawa dahil itong si Serene ay magpapa-interview nga at sasabihin na kailangan umanong makulong itong si Ino dahil hindi lang siya isang kriminal na gamit ng mga kababaihan. Kagaya na lamang sa nangyari kay Trixie.
siya rin ay isang killer na dapat talagang makulong at maparusahan. Naging viral ang video na iyon kung kaya't nakaabot ito kay Ino. Nag-alala na naman at nagpapanik itong si Ino, lalo't alam niya na wala naman talaga siyang ginawang kasalanan. At nandun siya, testigo lamang siya at nakita niya, ngunit hindi niya ginawa ang pagpatay sa naturang kaawa-awang si Meredith. Hindi niya ginawa ang mga binibintang ng mga tao sa kanya. Wala siyang ginawang kasalanan nung mga time na iyon, kung kaya takot na takot din siyang lumabas. Sa kabilang banda, ito nga si Evelyn matapos ng makalaya itong si Lelet sa kulungan at matapos niyang gawin ang inuutos ng kanyang amo, ito'y nakausap niya sa telepono at sinabi nito na kailangan na nga niya ang bayad dahil nagawa naman niya ang inuutos nito, ngunit ayaw nga siyang bigyan ng pera. Ang nakausap kaya niya sa telepono ay itong si Patricia. Hindi nga nakuha ni Evelyn ang kanyang gusto sa taong nag-utos sa kanya. Magsasalita na kaya itong si Evelyn sa totoo kung sino ang nagutos sa kanya. Yaman lang din na hindi rin naman niya nakuha ang pera na pinangako nito sa kanya. Abangan sa Lelet Matias. Please subscribe guys. Thank you.